Magandang umaga, Chow Shanghao at Ho Chaki sa mga tagapakinig sa dating dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumusubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube channel, ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa public service program na Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ngayon ay June 4, 2024, araw ng Martes. Narito muna ang balitang SSS. SSS working hours, may adjustment sa main office sa Quezon City at Makati. Pero walang pagbabago sa mga branch offices kabilang ang Diliman branch. Nilinaw ni SSS o Social Security System President Rolando Ledesma Makasait na pagkatmat na nagpatupad ng flexible work arrangement ang ahensya simula nitong June 3, 2024 ay sa main office lamang ito sa East Avenue, Quezon City at sa corporate office na nasa Makati City. Bukas mula Lunes hanggang Biyernes sa normal na oras ng operasyon ang lahat ng sangay sa buong bansa kasama maging ang Diliman branch kahit ito ay katabi lamang ng pangunahing tanggapan. Kaya walang dapat na ipag-alala ang mga miyembro, pensioners, claimants at maging ang mga employers. Sa sinimulang adjustment, ang mga empleyado ng Quezon City work from home tuwing araw ng Lunes at nasa opisina mula Martes hanggang Biyernes mula ikapito ng umaga hanggang ikaapat ng hapon. Ito po ay para iwas traffic na. Para naman sa mga nasa Makati City ay work from home tuwing Biyernes habang nasa opisina mula Lunes hanggang Huwebes. Parehas na oras ng trabaho. Hindi naman apektado ang 254 branch offices ng SSS sa buong bansa kahit pa ang nasa Metro Manila. Kabilang din ang mga nasa loob ng mga mall station na bukas simula 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Kasi siguro ni PCEO Magkasait, lahat ng mga branches ay nakatagdang tumanggap ng lahat ng klase ng transaksyon na may kinalaman sa mga benepisyo at programa ng SSS, maging ang tailoring services sa may mga piling sangay. Ang work adjustment sa SSS ay bilang suporta sa hakbang ng Metro Manila Council at Metro Manila Development Authority o MMDA upang mabawasan ang matinding trapiko sa National Capital Region, lalong-lalo na sa rush hour sa pagpasok sa mga opisina at maging paglabas sa hapon o gabi. Samantala, hindi naman maikakaila ng bagamat gumaganda ang ekonomiya ng bansa ay hindi pa talaga ito nararamdaman ng mas malaking bahagi ng populasyon. Pangunahing takbuhan pa rin ng mga kinakapos ang pangungutang o pag-apply ng short-term loans ng SSS kabilang ang salary, sickness at calamity. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan ang nahihirapan sa pagbabayad ng mga short-term loans na ito. Mabuti na lamang at nandyan ang SSS. Pag-usapan natin ang balitang yan at makakasama natin muli si Sir J. Labadia, Head of Media Affairs Department mula sa SSS. Magandang umaga muli, Mr. J. Labadia. Yes, yan. Good morning po, Sir J. Good morning. Hello po. Oh, yes po, Sir J. Good morning po. Good morning po, Doc Hilda. Yes po, narinig na kita. Good morning po. Okay po. Eh po, batiin mo muna mga tagapakinig natin at mga nanonood sa atin ngayon. Opo, good morning po, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig at sumusubaybay po ng inyong programa, isang mabuting araw po sa inyong lahat. Yes, at ang pag-usapan naman natin ngayong umaga, ano ba itong Conso Loan for Short-Term Loans? Bari nyo ba ipaliwanag itong consolidation of past due short-term
members loan with condonation of the penalty or a consolidated loan program with condonation penalty ng SSS. Opo, itong ating programa para madali po nating matandaan ang short term po nito is Conso Loan Program. So ito po ay programa ng SSS na upang matulungan ang ating mga member borrowers po sa pagbabayad ng kanilang mga past due loans sa pamamagitan po ng affordable na payment scheme na may condonation or conditional condonation ng penalties o pagbabawas ng multa. So ito po ay isang paraan din po na para maprotektahan din natin or masiguro ang future benefits ng ating mga miyembro upang mapigilan ang pagkakaroon ng accumulated or sama-samang pagpapatong ng mga penalties sa kanilang mga utang sa SSS. So ito ay under this program po, pagsasamahin natin or i-consolidate ang lahat ng kanilang past due loans na may outstanding principal at interest para isa na lamang ang kanilang pagbabayad dito. So, pag-iisahin na rin po natin yung inyong penalty o multa na magiging sakop po ng conditional condonation. At bakit naisipan ng SSS na magkaroon ng Conso Loan Program? Ano ang mga loan programs na kabilang sa programa ito? Ano ba nakita ng SSS kaya naisipan na gumawa ng itong programa na to? Opo, batid ng SSS na marami po sa ating mga member borrowers po ang hindi po nakakapagbayad on time, no? So, ang mga loan programs po or short-term member loans po nakasama sa program po na ito, yung salary loan po, yung salary loan early renewal program or SLERP, calamity loan, emergency loan at restructured loan po. At kailan naman po nagsimula itong programa na to? Ito po ba ay dahil doon sa panahon ng COVID o before the COVID, meron na to? Ito po ay nagsimula noong September 30, 2022. Nagsimula po tayong tumanggap ng applications online po ito. So, actually may mga previous na rin po tayo ng mga condonation programs. However po, meron po itong mga tinakdang mga deadlines. Ito po yung maganda po sa programa po na ito is continuing program pa po ito na nagsimula nung taong 2022. So habang open pa po siya na pwede pong ating ini-inform ang ating mga member borrowers na i-avail po ang programang ito. Pero alam mo Sir Jay, alam mo typical talaga sa Pilipino. Ang pagka sinabi mo continuing program, ibig sabihin wala pa kayong deadline, walang huling araw. So far karamihan ay hindi mag-a-avail pa yan. Hintay pa nila kung kailan last day, saka maghahabol. Pero so far, marami po ba nag-avail nitong Conso Loan? So far naman po, marami naman po nag-avail nitong ating program. At yun nga po, nakakalungkot nga lang po na parang naging ugali na ng Pilipino na pagka malapit ang deadline is doon po sila nagpa-file. So ang maganda po dito sa program, ating ini-inform ang ating mga members po na habang ito po ay isang continuing program ay i-take advantage na po nila ito para ma-settle po nila yung kanilang mga past due loans po sa SSS. Yan nga po Tapos ang nakakalungkot, pag sinabi matatapos na, mag-request naman sila ng kung pwede may extension. Opo, tama po yan. Opo. So dapat po talaga habang nandito pa itong program, open pa po ito sa public, ay i-avail po natin ito. Maganda po ito kasi lalo na po yung mga nasa retiring age na po para po before sila mag-retire, ibayad na po yung kanilang utang sa SSS. Ayan nga po yan ang itatanong ko sa iyo Ano ang magandang mangyayari sa isang miyembro kapag siya ay pumasok sa Conso Loan Program, kapag siya ay inayos na niya kung meron siyang mga utang at ito ay pumasok siya sa Conso Loan Program, ano ang magandang ma-avail niya dito? Ang kagandahan po nitong ating programa po, no, Dr. Hilda, yung ating nabanggit po natin ng mga short-term loans po, i-consolidate po natin into one record na po. So ang pagbabayad is isa na lamang po yung babayaran nila na principal and interest.
And then yung penalties, consolidated na rin po yan. So kung magkano po yung binayad po nila ng principal and interest, corresponding or proportionate po doon ay makokondone po ito. So ang kagandahan po niyan, yung ating mga members po na magpa-file for a final benefit like yung yung retirement po. So before pa sila mag-retire is naayos na po nila yung kanilang records. Hindi na po ito madededuct po doon sa kanilang makukuhang retirement benefit. At ang pinaka-highlight po nito is yung penalty po ay mabubura na po. Sa tingin mo ba kasi pinagsama-sama, kakayahin kaya ng isang miyembro na bayaran niya ito hulog-hulugan? Pero alam ko ito pwede, pagka ito sa konsulo, pwede po ba up to 3 years ang babayaran yung hatiin ito 36 months? Opo, yung ating payment term po dito nakadepende po doon sa magkano yung balance na babayaran, no, Doc Hilda. Kung halimbawa po is 5,000, automatic po to one-time payment lamang po. Pero kung meron po tayong sinusunod na table po dyan, yung kung ang consolidated loan na remaining balance po niya is above 5,000 to 10,000, 6 months po yung term. Kung 10,001 to 18,000, 12 months po yan. At ang pinakamatagal po dito, kung more than 72,000 po yung remaining loan balance, ang maximum term po nito is 60 months. Oo, kasi pero ang alam ko, Sir Jay, nagiging malaki siya dahil doon sa penalty. So ang pag-compute, ang pagtingin ng SSS doon sa how many months na pwede niyang hulugan, base pa rin, kasama pa rin doon sa penalty na yung sa pinaka-total na utang niya. Yung ating loan consular application naman po, Doc Hilda, no, pag nag-apply po sila, i-select po nila kung ilang months po yung preferred nila na applicable. And then yung system po natin ang magko-compute kung magkano po yung magiging monthly payment nila, which is yung principal plus interest. Pero pagka naman po, one-time payment po ang pagbabayad within 30 days from na matanggap nila yung notice from SSS, yung approval ng kanilang application, dapat po bayaran nila in one-time payment po yun. Pero kung sa installment po, meron po tayong babayaran din na muna na 10% po na down payment na within 30 days from the notice po na ma-receive nila na approve yung kanilang application form. And then yung kanilang remaining balance po, yun po ang magiging i-amortize po nila into equal monthly amortization po. Depende po yan kung ano po yung applicable na maximum term na na dapat po nilang i-avail po. So ano po ang qualification para makasali sa programang ito? O ano-ano ang mga qualification para maging eligible sa programa? Opo, yung ating qualifications po para mag-qualify for this program po, no? Una-una po, dapat may past due loan accounts po sila na pasok po dun sa time ng kanilang pag-file for console loan application. At pangalawa po, hindi pa tumatanggap ng anumang final benefit katulad po ng total disability or retirement benefit. At yung isa naman po is wala po siyang case of or disqualification case na fraud case sa SSS. At yung huling-huli po dapat ho may active My.SSS account ang member. Ano ang paraan ng pagbabayad sa ilalim ng console loan? Kung siya ay employed, ang employer po niya, yung HR nila ang magdededuct, ang maghuhulog, at paano naman sa mga self-employed? Ito po ay personal po na application po, no, Doc Hilda. So yung kanilang matatanggap po na billing statement is directly po sa kanila. So personal po ang pagbabayad po nito. So personal to, kumbaga walang tinitingnan kung ikaw ay employed or self-employed. Opo, individual application po, no, Doc Hilda, and then matatanggap po nila yung notice sa kanilang My.SSS po. Oo. And then ano ibig sabihin naman sa mga di nakakaalam? Ano naman ang past due loans? Ang past due loans po, ang ibig sabihin po nito ay kung meron po tayong pagkakautang na hindi nabayaran sa loob po ng 3 months. So kung meron po kayong existing na salary loan na
3 buwan na ho hindi nababayaran, ito po ay considered po na past due loans na po. At another po na mako-consider po natin na past due loans ay yung meron pang naiwang balanse doon sa kanilang loan kahit tapos na po yung kanilang loan term. And then magkano naman ang magiging interest sa ilalim ng installment plan? Under the installment po, Doc Hilda, yung ang ating magiging interest po dun sa installment payment po is 10% per annum po ito. At kung merong hindi nabayaran po, meron pong penalty po na 1% din po. Yan po. At lalo na to, ito talaga nakikita ko to na may malaki po talaga ang penalty. So, paano naman matatanggal ang penalties sa ilalim ng consolon? Sa ilalim po ng consolon po, no, kung halimbawa ang pinili po ng member is a one-time ang payment term, pagka nabayaran po niya yung kabuong halaga ng kanyang loan plus yung interest, automatic po yung penalties po mabubura yung 100% na po ito. Pero kung installment plan naman po, proportionate, i-condone po ng system natin or mabubura po sa kanilang record yung penalty corresponding po doon sa naibinayad po nila na principal at interest. So, ano naman mangyayari ito sa mga miyembro na may utang sa SSS? So, ano naman ang mangyayari sa isang miyembro o sakali hindi pa rin niya ayusin ang kanyang mga loans at kabilang nitong meron ng consolon program ang SSS, hindi pa rin nila pinapansin, hinahayaan pa rin nila yung utang nila. Ito po ba ipagkaganyan, lumalaki ang utang? Ang SSS, so far wala naman kayong di ba? Wala naman kayo yung tinatawag na papadala ninyo ng supina o yung may ang legal office po ninyo, magpapadala ng collection notice. Sa SSS, wala naman ganyan. Sa ngayon po, nagpapadala naman ho tayo ng notice dun sa mga may balance pa po sa kanilang loan payments po or loan record po sa SSS. Ngayon po pagka patuloy po na hindi po nila binabayaran at o kaya ay nakalimutan po, kadalasan po ay nakakalimutan na meron pa po silang utang sa SSS, ito po ay nag-i-incur po ng interest at penalty. So habang tumatagal po, lumalaki po yung kanilang accumulated po na dapat na bayaran sa SSS. So maganda po talaga na dapat po habang itong ating program ay open pa po, ito ay i-avail po nila para isang opportunity po ito para mabayaran po nila at hindi po ito maging kabawasan po sa kanilang final benefit katulad po ng retirement benefit. Oo, kasi kapag hinayaan po ninyo na hindi nyo pa rin pinapansin, yung pinabayaran yung dating utang nyo, yung interest plus the penalty, pag kayo ay magre-retiro na, doon kayo maghihinayat na yun, kasi ikakaltas muna, tama Sir J, di ba? Lahat ng utang niya bago sila makapag-start ng kanilang pension kung sila ay makapag-file ng retirement. Opo, depende po yan kung magkano po yung makukuha nilang benefit po, no? So may ilan po na dahil sa malaki yung kanilang naging utang, ito po ay binabawas po muna kaya medyo tumatagal yung pagtanggap nila ng regular na monthly pension po nila. At kailan naman uli makakapag-loan ang miyembro kapag nakatapos na siya sa pagbabayad ng consolon? Kapag let's say, natapos na yung bayaran itong buwan na to, the following buwan, pwede pa siya ulit mag-apply ng salary loan o ano man loan na meron sa SSS? Opo. Ang member po, makakapag-loan po muli kapag nabayaran na po niyan in full yung kanyang loan po, 3 months po from the payment po or upon full payment. So from the 3 months, yung date of full payment niya, saka lang po siya pwedeng mag-reapply for another loan po. E dahil sa mga meron sakali hindi nila alam, saan maaari daw magsumiti ng consolidated loan application? Opo, katulad ng ating lahat ng programa po ng SSS Note, ito po ay pinadali po natin para sa mga members na pwede na po nilang i-apply yung kanilang console loan application or i-file ang kanilang console loan application sa my.sss. So ang ating mga members po kailangan mag-register po sa my.sss para magkaroon po sila ng access at makapag-file ng online po ng programang ito.
At tapos hanggang kailan magtatagal ang Consulon program? Sa ngayon po Doc Hilda, ito po ay ongoing program. So wala po tayong itinakdang deadline po dito. So habang ito po ay open pa po at nariyan pa, ating in-encourage po yung ating mga members na may mga past due loans na you have i-take opportunity po nila at mag-file po ng Consulon para po mabayaran nila, matulungan po natin sila na mabayaran ng installment or in full payment at opportunity pa na makondone or mabura yung penalty. So malaking mababawas din po dun sa kanilang burden po na babayaran sa SSS. At kanina, doon sa balita natin, SSS balita, ang working hours na may adjustment, katulad po sa inyo, nandito po kayo sa main office, kasama din po pa kayo sa Monday work from home? Yes po, Doc Hilda, yung ating mga corporate offices dito po sa SSS main office sa Quezon City at yung ating mga corporate offices sa Makati po ay kasama po sa work from home arrangement. So yung gaya po nabanggit niyo kanina, every Monday po work from home po ang ating mga employees dito po sa Quezon City, except po yung ating mga branches. So wag po mag-alala yung ating mga members, including po yung ating Diliman branch dito sa Quezon City. Although malapit po siya dito sa main office, open po sila ng Mondays to Friday po. Pati na rin po yung ating mga branches po na nasa malls, operational po sa from 9 a.m. to 6 p.m. At meron ilan din po, may mga selected branches po tayo na open din ng Saturdays. So, at ating in-inform din ang ating public na kahit na po tayo ay nasa flexible work arrangement, ay patuloy pa rin po natin na bibigyan ng serbisyo po ang ating mga members po. So, kumbaga sa work from home, ito po ba ay nakipag-usap po ba sa inyo ang MMDA o yung Metropolitan yung Council, kaya naisip ng SSS na ginawang work from home yung dito sa Diliman and doon sa Makati? Actually, to Doc Hilda is I think meron po itong corresponding po ng civil service na circular po regarding po dun sa pag-adapt po ng flexible work arrangement. So, I'm not sure or particular po kung kung nagkaroon ng usapin po with MMDA. Pero ito po ay alinsunod naman po doon sa ating inandap po na like sa Manila po na lahat po ng LGUs is na nasa flexible work arrangement na po sila. So, kami po, ang tanggapan po ng SSS ay nag-implement lamang po nitong buwan ng June po. So ano ang masasabi po ninyo kumbaga kay Monday work from home and then yun Tuesday to Friday 7 a.m. to 4 p.m. So napapaaga ang pagpasok ninyo? Apo, ang work naman po natin is depende naman po sa mga work shift schedule po ng employees po, no? 8 hours pa rin naman po yan. So, depende po, meron pong pumapasok ng 8 a.m. to 5 p.m., meron pong 7 to 4. At kahit na po na flexible work arrangement po, ganun naman din po, pareho lang naman din po yung oras ng pagpasok from Tuesday to Friday kung halimbawa po dito sa mga sa ating tanggapan po dito sa corporate offices ng Quezon City po. Pero yung ating mga branches po, yun po, same din po ang operation hours po nito. Same pa rin. Pero alam mo pagka 7 a.m. dapat 6 past 6 nasa biyahe na kayo. Pero makikita po ninyo na wala ka traffic, mabilis ang flow, di ba? Yes po. Depende po yan kung saan ang residence po ng employee, no? So, kanya-kanyang adjustment po yan. So, yun po ang main objective naman po talaga nitong ating flexible work arrangement is maibsan po yung traffic na ating nararanasan po dito sa syudad po sa Manila po. At Sir Jay, sa bahaging ito, meron ka bang nais na meron ba kayong announcement o ano po bang mga upcoming events sa SSS? Opo, ating in-inform ang ating members, lahat ng pensioners po na parati po silang tumutok sa ating social media pages, lalo na po sa Philippine Social Security System for updates po ng ating mga programs po. Kung may mga katanungan po sila,
pwede po nilang bisitahin ang Usap Tayo portal. So that is yung Usap Tayo, USSS AP Tayo portal. So i-google lang po nila yan at para mayroon po tayong mga FAQs na pwede niyo pong bisitahin regarding sa kung ano man po yung mga benefits na nais niyo pong i-inquire. At pwede din po kayo mag-email sa amin sa usaptayo@sss.gov.ph. Yung sa usap tayo, sigurado na talagang taga-SSS ang ka-chat nila. Yes po, meron po tayong may department naman po tayo. Meron tayong mga employees na in charge po sa sasagot po sa mga queries po ng ating mga members po. Yan po. At least para yung let's say kung talaga meron kayong meron gusto kayong tanungin na hindi na ninyo kinakailangan pumunta sa mga SSS branches, pwede na po kayo doon sa usap tayo para unang-una mas clear at hindi yung di sabi-sabi na ibang tao kasi mismo taga SSS ang mag-a-assist sa inyo. Kaya maraming salamat po Sir J. Labadia. Thank you, Doc Hilda. Maraming salamat po. Muli po, ang nakasama natin ay si Mr. J. Labadia, Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin ng mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayong mapaglingkuran. Sa batala, ang oras sa buong kapuluan ay ganap ng 9:02 ng umaga, Kautiam Kong Dihon Saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasada naman natin ang mga headlines ng mga mahalagang balita dapat ninyong malaman ngayong araw na ito, araw ng Martes. Back to the DWBL studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko